It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Parang pinalalabas na pinapalik namin si Kristo. Sapagkat magiging mahal po na marami pagkikita ang kanyang. Muli po nating binabati ang lahat ng mga taga-subaybay sa oras na ito. Welcome po muli sa programang Biblical Point. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. At si Brother Ronald Obidos po. Minsan pa, 30 minuto natin pong pag-aaralan ang mga katanungan na bumabangon sa ating Brother Ronald. Matatandaan na nauna na po natin tinalakay ang tungkol po doon sa ating kinikilalang sugo, Brother Ronald. At pangalawang tinalakay po natin at sinagot ay tungkol doon sa extra scriptural sources, Brother Ronald. At ngayon naman ay ating pag-aaralan. Kanina, nung mga nakarang paksa, Brother Ronald, ay pinag-usapan natin na yung tanong na ibabato sa atin na tayo ang wika ay mayroong ibang pinagbabatayan ng katotohanan bukod sa Biblia, ay nasagot po natin na itong mga sulat ni Mrs. White ay hindi po natin kailanman ipinantay sa Biblia. Padre, maliwanag po natin pong sinagot niyan. At ngayon naman, ang pangatlong ating pag-uusapan ay mismong issue, Brother Ronald, na tayong mga Seventh-day Adventist ay meron pong sariling Biblia. Ito, Biblia na. Kaya akin pong inaanyayahan ang lahat na subaybay nating mabuti sapagkat masilan po itong ating pag-uusapan. Brother Ronald, kilala ang Seventh-day Adventist sa ibang pananampalataya na tayo ay may sariling Biblia. Gaano katotoo ito? Isa nga pong nakakalungkot na ito ay masasabi natin siguro paratang or masasabi natin misinformation na kumakalat ngayon maging sa internet. Opo. Na sinasabi nga na meron daw tayong sariling translation. May katwiran po ang mga tao na magduda at mga nagsusuri ng Biblia na magduda na kapag ang isang samahan may sariling translation ng Bible, ay ito'y talagang mag-iisip ka ng 2 beses kung sa credibility ng samahan yun. Kasi unang-una, kung yung samahan na yun, usually alam natin na kapag ang isang samahan ng relihiyon may sariling translation ng Bible, at pagkatapos ipinapasok niya yung doon sa mga teksto na kanyang translate, yung mga doktrina na sa kanya lang makikita. Yung mga doktrinang pabor. Pabor sa kanila. Oo, pabor sa kanila. Talagang ito'y dapat na tawaging kulto. Opo. Agree naman tayo dyan, kapatid na Johnson. Hindi tayo tumututol. Kasi mayroon pong mga talagang translation na tinatawag nating bias translation na ang mga talata ay binago at ito'y iniukma doon sa kanilang doktrina. Totoo yan. Itong sinasabi nilang sarili nating Biblia, ay bigyan natin ng linaw. Paano ba ito nagsimula? Itong Biblia na sinasabi nila, Brother Ronald? Oo. Ganito po yan mga kapatid at mga tagapag-nood sa programa pong ito ay unang-unang sasabihin natin ng tahasan sa ating mga tagapakinig, Brother Johnson, na wala tayong sariling official Bible translation na masasabi nating official Seventh-day Adventist Bible. Opo. Kasi una-una, kung meron tayo niyan, tayo unang makakaalam. Opo. Dahil tayo ang laging nasa front when it comes to our faith, no? Maganda yung sinabi mo, Brother Ronald. Ang totoo, mapapatunayan to ng ating mga kasamahan sa pananampalatayang ito. Ano ba yung sinasabi nilang sarili nating Biblia? Subalit doon po sa ating pong mga kaibigan mula sa ibang pananampalataya ay ito nga yung sinasabi lang Clear Word Bible, Brother Ronald. Sino ba yung gumawa nito? Ang Clear Word Bible po ay isang translation ng isang Adventist scholar na si Dr. Jack Blanco. At ito nga po ay kanyang isinalin na mag-isa. It is a translation na gawa hindi ng isang grupo o hindi ng isang committee, kundi siya lamang ang gumawa ng translation na ito. Pero napakaliwanag naman doon sa preface ng Clear Word Bible, at ito ay babasahin natin sa ating mga tagapakinig,
na hindi po intention ng nag-translate na ito na si Jack Blanco na ito ay isang maging Bible translation o kaya Official. ay maging official na study Bible ng Seventh-day Adventist. In fact, sabi niya dun sa kanyang preface, as has been stated in previous edition, the clear word is not a translation, sabi niya. The clear word is not a translation, but a devotional paraphrase of Scripture expanded for clarity. No? It is intended to build faith and nurture spiritual growth. It should not be considered a study Bible. Excellent translations of the Scriptures are available for such purposes. Napakaliwanag sa preface pa lang ng Clear Word Bible, hindi niya kiniklaim na ito'y another translation, kundi ito pala ay isang devotional paraphrase ng Scripture. Kumbaga ito'y loose translation, no? Hindi ito intended na i-replace yung mga formal translation Bible like yung King James Version or New King James Version. Hindi po niya intended yon. Kaya nga sabi niya, it should not be considered as study Bible. Kaya mismo yung author, nung in-interview siya, kapatid na Johnson, nung siya ay in-interview mismo ng isang babasahin na ito po ay sabi niya ito'y lumabas sa magazine na Record October 15, 1994 na ang pamagat ay do we now have an Adventist Bible? Ito po ay interview ni Bruce Manners kay Jack Blanco, yung nag-translate po ng The Clear Word Bible na ipinaparatang po sa atin na ito daw po ang opisyal na nasali ng Biblia ng mga Seventh-day Adventist. Nung tanungin si Jack Blanco, ito na po bang iyong translation na Clear Word? Ito na po ba ang Bible ng lahat ng mga Adventist? Ang sabi niya, no, that certainly wasn't the intention. Sabi niya, and if anybody said this is an Adventist Bible, I would feel most hurt. Sabi niya, hindi niya intention na yung translation na tinatawag na Clear Word Bible ay isang maging official Adventist Bible. Hindi yun ang intention niya. Kung meron daw magsabi na ito ay intention na maging official Bible ng Seventh-day Adventist as a world church, sabi niya, parang ininsulto siya, nasasaktan siya sa bagay na yun. Kasi na-misunderstand siya. Yun na yung muling inuulit natin sa ating mga taga-pakinig na kung meron po tayong dapat na paniwalaan, ay walang iba kundi tayo mismo. Kasi nagkakaroon ng problema, Brother Ronald, nagkakagulo, sapagkat sila ang nagpapaliwanag, inuunahan tayo, at mali ang kanilang pagkakapahayag nito. Brother Ronald, muli ay inuulit po namin sa mga taga-subaybay. Mismong ang sumulat na si Jack Blanco ang nagsabi na hindi niya intensyon na ito'y maging opisyal na Biblia ng Seventh-day Adventist. At katulad nga ng sinabi ni Brother Ronald kanina, ay marami ang mga Seventh-day Adventist na hindi nga kilala ito eh. Totoo yun. Okay. Ngayon, pagpatuloy po natin, ano pa yung ibang pahayag ng ano pa yung official na statement nitong si Jack Blanco? Tama po yung sinabi mo, kapatid na Johnson, para sa kapakinabangan din ng ating mga televiewers, na ito pong Clear Word Bible ay hindi po intention na maging Bible official Bible ng Seventh-day Adventist. In fact, nung ito po ay first na i-publish noong 1994, nung president that time is si Elder Falkenberg, no? Meron siyang statement na ibinigay matapos na ito ay maipublish. Sabi niya, this Bible should in no way be considered an official Seventh-day Adventist Bible, nor did Dr. Blanco intend it to be considered as such. Sabi niya ganyan. Yeah. So, ibig sabihin talagang pagka meron po kayo narinigan ng mga tao na hindi masyado nauunawaan ang ating sinasabi at hindi nila pinapakinggan yung ating panig kung ano yung ating pinaniniwalaan at anong pananaw dito, it's very much unfair naman na pagbintangan tayo na maging kulto dahil meron daw tayong bagong translation where in fact, hindi naman yun ang pananaw ng ating mga leaders. In fact, ganito rin ang sinasabi ng Ministerial Association of the General Conference noong 1994, sabi nila, the Clear Word is not actually a Bible, but a paraphrase or commentary that when used properly can enrich one devotional study and can be recommended in that way. It should not be used as the Word of God for teaching purposes. Yun ang recommendation nila.
To minimize the potential for confusing the clear word with an actual Bible, we recommend that it not be used for preaching from the pulpit or in teaching Sabbath school. Yan ang official comment ng GC. Nasabi nila, nire-recommend namin sa mga church na hindi dapat ito gamitin sa pangangaral sa mga pulpito at sa pagtuturo ng Sabbath school. Ayan ang sinasabi ng official nating mga tagapagturo. At mapapansin naman ng ating mga kaibigan, kahit na yung mga hindi natin kasama sa panampalatayang ito, Brother Ronald, na kailanman ay wala tayong mga doctrinal outline, Brother Ronald, na itong clear word ang ating ginamit bilang referensya. At katulad ng ating yung sinabi, ilan lang ay mayroong kopya nito, Brother Ronald. Siguro sa 100 miyembro ng Seventh-day Adventist, baka hindi pa umabot ng 10 ang mayroong meron itong Biblia na ito, Brother Ronald. Kaya hindi maaaring sabihin kailanman na itong Clear Word Bible ay official na translation ng Seventh-day Adventist World bilang Church. basihan o sasabihin na ito ang tunay na translation ng Biblia. Oo, tsaka alam nyo, hindi talaga natin pwede tanggapin na ito ang maging official. No? Marami po ang magiging problema kapag ito ay tinanggap na official Bible. Meron akong ditong babanggitin na 4 na dahilan kung bakit hindi po natin ito pwedeng tanggapin na ito ay official na Bible ng Seventh-day Adventist. Number 1, yung production at promotion ng the Clear Word Bible ay hindi po ito belong sa the World Church of the Seventh-day Adventist. Ito po ay belong sa Review and Herald Publishing Association. So, meron naman magsasabi sa atin, baka sabihin nila, kapatid na Johnson, hindi ba ang Review and Herald at ang ang World Church ng Seventh-day Adventist ay yan? Lahat ng ipapublish nila, ginagamit. Pero hindi po lahat ng paraan, hindi po sa lahat ng mga aklat, hindi po lahat ng mga publication na isinasali ng Review o itinapublish ng Review and Herald Publishing Association ay ito po ay may sang-ayon ng Seventh-day Adventist Church. Okay. Tapos, itong clear word, number 2 na reason kung bakit hindi po siya natin pwedeng gawin na official Bible. Kasi po, the clear word Bible ay ito'y translation lamang ng isang tao, hindi ng isang grupo o committee. Ano po? Hindi pinagkaisahan. Hindi pinagkaisahan. Kung magta-translate man po ang mga Seventh-day Adventist ng Bible, ay ito po ay hindi kukuha ng isa lamang tao na source. Dahil alam natin, pagka isang tao ang source ng isang Bible translation, malamang na magkaroon ng tinatawag tayo mga bias, mga personal interpretation na pumasok doon, na hindi maki-filter ba? Hindi makokontrol. Unlike pagka-committee po ang nagta-translate ng Bible, alam natin na talagang meron itong ito ay nakokontrol. Hindi papasok yung basta-basta yung mga personal na interest ng translator. Nasasala kasi pagka marami. Kaya hindi pwede maging official Bible ng Seventh-day Adventist na isinalid ng isang tao. Tama po. At isa pa, siguro pwede nating itanong doon sa mga nagsasabi na ang Clear Word Bible na isinalid ni Jack Blanco ay official na Bible natin. Tanong natin sa kanila, ito bang the Clear Word Bible ay makikita ba nila na ito ay ginagamit natin as quotation sa mga verse sa ating mga official publications? Yun nga yung sinasabi po natin kanina. Kahit isa ay wala akong nakita. Ang dami ko nang nabasa ang publication, Brother Ronan. Pero wala po akong nakikita, lalo na pagdating sa doctrinal. Wala po tayong... Katulad yung aklat natin na Seventh-day Adventist belief, no? Yung fundamental belief natin na kahit yung luma, yung 27 fundamental belief, at saka yung bago, Brother Johnson, pagka binasa mo yun mula cover to cover, wala tayong makikita sa mga Bible quotations na ginamit to prove our doctrines, wala po kayong makikita kahit isang beses na isinipi yung The Clear Word Bible ni Jack Blanco. Tama po. Ganon din sa ating mga aklat at sa ating mga pinag-aaralan palagi, Brother Johnson, like yung Adult Sabbath School Lesson. Di po ba? Doon sa Sabbath School Lesson natin, hindi ginagamit yan. And number 4, kung bakit po ang Clear Word Bible na sinasabi ay hindi po ito official translation ng Seventh-day Adventist. Kasi po, hindi po siya ginagamit sa mga Bible college na institusyon ng Adventist as their reference for their theological studies. Hindi rin po ito ginagamit sa mga Bible college
No? In Opo. fact, si Jack Blanco mismo, Brother Johnson, na isang professor sa Andrews, sa kanyang pagtuturo, hindi niya nire-recommend yung kanyang sariling translation na clear word. So, malinaw yan sa ating mga taga-subaybay. Mismo, yung sumulat ng Biblia ay hindi niya i-recommenda Nagsalin, oo, ang hindi niya kanyang nirekomenda. sariling translation. So, bakit mayroong mga ganong bumabangon na katanungan na sarili natin? Dito pa lang ay mapapatunayan natin na mali. Ano, Brother Ronald? Kaya isa na namang tanong ang ating nasagot sa oras na ito na kung paano yung una na tayo may kinikilalang sariling sugo ay yung pala'y naayon naman sa Biblia. Yeah. At nakita natin yung pagiging mapagpakumbaba ng ating kinakilala. At pangalawa, yung ating ibang mga pinagbabatayan bukod sa Biblia ay napasubalian din po natin na hindi rin po totoo. At ngayon naman, mismong si Jack Blanco ang nagsabi na yung kanyang sulat, Brother Ronald, ay hindi niya inirekomenda sa buong iglesia. So dito po, sana ay matandaan natin mga kaibigan ang tungkol sa bagay nito. Ngayon, pagpapatuloy natin to, Brother Ronald. Alam ko, marami pa tayong ilang mga referensya na maidadagdag natin sa ating taga-subaybay upang tumibay ang kanilang paniniwala na hindi nga tayo pulto. Maganda nga yung intention na binanggit ni Jack Blanco sa kanyang preface na ito po ay binasa na po natin kanina, mga kapatid, mga kaibigan. Siguro may tatanong nyo, hindi naman pala itong Bible, bakit pa kailangan niyang gumawa? Yun nga. Ng ganon. At sabi nga po ng preface na binasa natin kanina, ito po ay kanyang ginawa, hindi isang bagong translation, kundi for devotional purposes. Pagka devotional purposes, hindi mo pwedeng gamitin yung Bible na ito gaya ng nirekomenda ng Ministerial Association ng General Conference of Seventh-day Adventists na hindi pwedeng irekomenda na basahin sa harap ng pulpito o kaya gamitin mo sa iyong Bible study. It is only for devotional purposes. Kung gusto mo mag-devotional personally, kasama ang pamilya mo, kasama mga kapatiran, you have to do it. Pero hindi kiniklaim po ng translation na ito ay official. And I hope sa inyo po, mga tagapakinig, at mga tagapanood, kung inyo pong maririnig itong mga bagay na ito sa mga tao, mababasa sa internet, na kulto po ang mga Adventista dahil mayroon pong sariling translation ng Bible, ngayon po ay maliwanag na ipinakita namin sa inyo na hindi po totoo yun. Ano po? Kasi totoo, Brother Johnson, kahit wala ang clear word Bible, mapapatunayan naman natin yung ating doktrinang Adventista At sa pamamagitan ng iba't ibang translation. Tama yan, Brother Ronald. At isa pa na gusto nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay, wala rin po tayong i-recommenda na isa lamang translation. Isa pa yan. Ito yung kagandahan dito sa panampalataya natin, Brother Ronald. Kasi kung kukumpara nga naman natin ito sa ilan, ay meron talaga silang halos wala ng ibang gagamiting translation. Pero tayo po, sapagkat ganun po katibay ang ating doktrina. Kaya kahit anong translation ay pwede nating gamitin. Totoo yan. Ang totoo niyan ay mismong iba-ibang translation. Napakarami ko doon sa bahay. At lalo ngayon na meron na tayong mga software na iba-ibang translation ng Biblia. Lahat yan po yung ating ginagawang basihan at kahit isa dyan ay walang lumaban sa ating pananampalataya, Brother Ronald. Yun ang nakita ko ritong napakahalagang punto na sa halip pala yung isang bagay na parang ibinabato sa atin na sa tingin nila ito ay kasiraan natin. Nakikita natin na pagkasinagot pala natin ito, Brother Ronald, ay isa pala itong magandang punto mula sa pananampalatayang Adventista. Kaya nga dito ay ang huling kinukonsulta palagi natin, Brother Ronald, ay yung Biblia. Kaya pala tuntunan ito, pinamagatan natin biblical point, Brother Ronald. Tama yan, kapatid na Johnson. Kaya nga po, para din po sa ikaliliwanaw ng ating mga taga-subaybay, ay gusto rin natin liwanagin sa kanila na yun pong mga doktrina, yung tinatawag natin doktrina ng Seventh-day Adventist na in-express through 28 fundamental belief, no? Ito po ay hindi nakabatay sa sulat ni Ellen White. Yan ang gusto nating liwanagin sa kanila. Isa pa yan. Kasi marami tayong naririnig sa mga ibang mga denomination at sa mga ibang hindi pa nakakaunawa tungkol sa ating pananaw at paniniwala. Sinasabi nila na yun daw tayo daw merong kumbaga parang kulto in a sense na yung bang parang kakaiba yung mga naririnig nila sa atin. Maaring sabihin natin may konting katotohanan, kakaiba sapagkat siguro doon lang nila napakinggan. Pero kung tutuusin, ito ay bukod sa nababasa sa banal na kasulatan, ay ipinakita po din, inilahad din natin sa ating mga taga-subaybay
ang totoong interpretasyon nito, katulad ng pagkukot nila na pinuputol. Yes, yun pa Ano isa. po? Yung sinasabi nila na si Mrs. White, hindi naman niya sinasabing propeta, ba't niyo kinikilala? Ay yung pinaliwanag natin dito, ay hindi naman pala siya tumututol doon sa tumatawag sa kanya. At ngayon naman ay binubuo at ibinibigay natin yung konteksto na pinanggalingan ng kanilang mga katanungan at nabibigyan natin ng linaw. Napakaganda na ipagpapatuloy natin ang mga bagay nito. At alam ko, meron pa po tayong ilang mga referensya na Actually, ibibigay sa ating mga tagapakinig. Isang ibibigay nating referensya po ay ito pong tinatawag na galing sa isang website na kung tawagin po ay lifeassuranceministries.org. Yeah. Na ito po ang website na itinayo ng isang dating ministro rin, ng Adventist pastor, si Dale Ratzlaff, Yan na po. siyang nag-publish ng mga maraming libro ngayon at siya ang masipag na gumagawa ng mga aklat laban sa Adventista. Pero talagang nakikita ko nga na itong ating mga scholar ay guided ng Holy Spirit kasi hindi ho nila kinatatakutan na harapin kung hindi alin po. man ang mga kritisismong ibinabato sa atin. Kahit sa atin na programa, Brother Ronald, ay sinagot na natin ito at pagkatapos nakipag-ugnayan ka sa kanya para ipaabot na atin itong nire-refute. Pero wala rin po siyang response. Yun nga, kapatid na Johnson. In fact, pagka titingnan nyo sa kanyang website na lifeassuranceministries.org, do sa Proclamation Online Edition, ito po ang sabi niya about the Clear Word Bible. Ano? Sabi niya, the official position of the Adventist Church on the Clear Word is that the church has nothing to do with the paraphrase. Ang liwanag, di po Yun, ba? Na paraphrase. alam ni Dale Ratzlaff mismo na ang official stand ng Seventh- Seventh-day Adventist ay sabi niya, yung Adventist Church itself, yung official position, ay walang kinalaman doon sa paraphrase na ito. Yo. Hindi nga niya tinawag na translation eh. Ang tawag niya ay isang paraphrase. No? Opo. Oo. At least naging tapat siya sa kanyang sarili. Para doon sa mga nagtatanong kung sino itong si Dale Ratzlaff, isa po siyang ministro ng Seventh Adventist na umalis at pagkatapos sumulat ng isang aklat na para pasinungalingan ng Adventist. Subalit yun po ay naipaliwanag na at marami na rin po mga eskolar ng Adventist ang sumagot nito. Kaya dito ay nililinaw na lamang po at mismo siya ang nagpatotoo na tayo ay hindi natin official ang Nasalin ito. translation nito. Isa pa, Brother Johnson, wala po tayong nakikita masama, mga kapatid at mga kaibigan, sa paraphrase na tinatawag na paraphrase version ng Bible. Gumagamit Marami tayo po niyan. tayong mga paraphrase version. In fact, karamihan sa mga paraphrase version na nasa Christian bookstores na published ng mga evangelical scholars like si Taylor, di ba? Yung si Kenneth Taylor, yung nag-translate ng The Living Bible. Yan. Tsaka yung The Message na yan. Pagka binasa mo, talagang napaka-loose translation niya, no? Na talagang paraphrase talaga siya. Na pasasabi mo na pagka binasa mo, para bang yung binabasa mong verse ng Bible ay commentary niya at the same time. Dahil sa sobrang loose ng pagkakatranslate. Pero wala tayong naririnig na kritisismo sa iba laban sa na kanya. official Bible ito ng mga evangelical or something. Samantalang sa atin ay katakot-takot na puna na ang ating inaabot. At ang kagandahan nun ay sa programang Biblical Point, Brother Ronald, ay nalilinaw natin ang lahat ng bagay na ito. Ang totoo niyan ay pwede tayong tumanggap ng mga request na paksa para talakayin dito sa programang ito. Pagpatuloy pa po natin ang pagtalakay dito sa iba pang mga sinasabi na ibang mga tao mula sa ibang samahan, Brother Ang Ronald. totoo niyan, gaya nga po na nabanggit natin kanina, kapatid na Johnson, kahit tayo mismo, ako sa aking sarili, ay naniniwala na kapag meron nga isang samahan Opo. na gumawa ng isang translation at pumabor sa kanila, talagang questionable. Pero napakita po natin na ang Clear Word Bible ay hindi intended to be an official translation of the Seventh-day Adventist Church. At nabanggit din po natin sa ating mga tagapakinig na hindi po natin kailangan ng paraphrase version ng Bible para lamang maipatunayan ang ating doktrina. Opo. Sapagkat kahit anong translation ay we believe and we know that our teachings and our doctrines was well and is very well supported ng mga passages ng Bible. Kasi po, ang atin pong pinag-aaralan dito ay yung tinatawag nating credibility ng isang samahan Opo. sa pamamagitan kung paano niya ginagamit ang Bible. Yan. And ang Seventh-day Adventist, alam natin na kami po ay sumasang-ayon sa prinsipyo ng mga reformador, mga early reformers, yung tinatawag nating sola scriptura. Yan. No?
na dito sa Sola Escritura na ito, hindi pa pinag-uusapan yung tinatawag na translation. Opo. As long as we understand the thought of the Scripture and with prayer and by faith, binabasa mo, inuunawa mo, ina-apply mo ang sinasabi ng Bible, Opo. iyon ang importante sa lahat ng bagay. Yan ang At wala din po tayong ini-insist na po. kasi merong ibang grupo na sinasabi nila, Brother Johnson, na ang tamang translation ng Bible ay King James Version. Yan. No? Meron naman nagsasabi na yun daw ibang translation like the NIV, Yan. yung mga NASB, yung American Standard Bible, yan daw po ay mga New Age translation. Opo. Ang official stand po ng Seventh-day Adventist pagdating sa translation, sinasabi po sa atin na pagka ang pag-uusapan ay Bible translation, ang nire-recommend sa atin ay yung pong tinatawag na formal translation. Apo. Ano po ba yung tinatawag na formal translation? Ang formal translation, kapatid na Johnson at mga giliw na sumusubaybay, ito po yung word for word, literal translation ng Bible from Hebrew and Greek text. Yan. Ano po yung example ng mga formal translation? Ito po yung kagaya ng King James Version. Yan, nire-recommend natin yan. Yung New King James Version, New American Standard Bible, Yan. at meron ngayon yung bago, yung English Standard Version. Yun. Yan po kung tawagin formal, na para bang pagka binasa mo ay napakahirap unawain. Opo. Dahil napakalalalim ng mga Opo. salitang ginagamit. Pero ito po ang buong pagsisikap ng mga translator na ma-restore at maipaunawa sa atin kung ano talaga ang sinasabi ng text. Ng original. Yan ang nire-recommend sa atin ng ating ng World Church na pagka tayo gagamit ng translation, make sure na hindi rin ito galing sa translation ng isang tao lang. Yan. Opo, So, totoo yan. hindi natin pwedeng sirain yung ating sariling patakaran pagdating sa bagay na yan. Kailangan talaga dito pagka minsan ay ang pagsusuri bago natin paniwalaan ang Kaya. isang bagay at sa isang nangangaral, Brother Ronald, mas makakabuti kung ang kanilang pinagbabasahang translation ay katulad ng nabanggit ni Brother Ronald na Mga ito formal. ay gamit ng lahat. Hindi Yeah. lang isang grupo ang gumagamit, Brother Ronald. Sapagkat doon ay meron ng tanong na bumabangon ka agad sa atin. Bakit sila lang yung gumagamit noon? At Yeah. minsan ay inirekomenda natin na wala kayong ibang gagamiting translation, kundi yun lang. Ay hindi ho tayo ganyan. So muli ay inuulit ho natin, mga kapatid, mga kaibigan, na papaano mangyayari na meron tayong sariling Biblia. Gayong ang ating hawak-hawak na Biblia ngayon ay hindi naman katulad ng itinatanong sa atin na sarili natin. At tulad niya, ang totoo niyan, Brother Ronald, wala man akong kopya nung Clear Word Bible na yun. At minsan lang meron akong nakita isang kapatid, pero napakadalang ng kinakakitaan ko ng ganoong translation. Okay. Siguro ay magbigay tayo ng panghuling pananalita para sa ating taga-subaybay, Brother Ronald. At kung ating pong tinatalakay nga ngayon, sinasabi po natin na ang Seventh-day Adventist Church ay wala pong official Bible translation. Bagkus ay nire-recommend po ng Adventist na we can use any translations, maging paraphrase, maging formal or dynamic translation. Ang importante po sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay nauunawaan natin ang mensahe ng Diyos para sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa atin, kinakausap niya tayo para lalo tayong mapalapit sa Kanya, para lalo natin siyang makilala, para tayo makapunta sa langit na bayan. Pinapaalala po namin, mga kapatid at mga kaibigan, ang programang ito ay inilunsad para sagutin ang mga tanong para sa pananampalatayang ito. Ano po? Minsan pa kayo ay aming inaanyayahan na patuloy na subaybayan. At sa susunod na muling pagtatanghal ay isa na namang tanong ang ating sasagutin. At sa bagay na yan, nais po namin iwanan sa inyo na sana ang inyong nasubaybayan ay nag-iwan sa inyo ng panibagong impormasyon upang sa ating pagsusuri at pagtuklas ng katotohanan, ito man lang ay maging kasangkapan. At ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Obidos. Hanggang sa muli, tayong pagsasama-sama. God bless you all. Ito po dapat ang inyong mga po na para pagkikita. Bringing hope the world over. Hope Channel.